Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang magigipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap namin sa 40 araw na paghahanda, ang aming sa kalooban ay iyong pagindapatin para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay, upang masaya naming maipahayag ang magandang balita ng iyong pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Bumalik kami sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo. Sa gawing timog ng altar, lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga, at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Nagtuloy kami sa gawing silangan. May hawak siyang panukat. Sumukat siya ng 500 metro. Pagkatapos, lumusong kami sa tubig na hanggang bukong-bukong. Sumukat uli siya ng 500 metro, at nang lumusong kami sa tubig, ito'y hanggang baywang. Sumukat uli siya ng 500 metro, ngunit yaon ay isa ng ilog, at hindi na ako makalusong. Malalim ang tubig at kailangang languyin upang matawid. Sinabi na sa akin, "Tao, tandaan mo ang lugar na ito." Naglakad kami sa pangpang ng nasabing ilog. Nang ako'y pabalik na, nakita ko ang makapal na puno sa magkabilang pangpang ng ilog. Sinabi niya sa akin, "Ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan, hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig na ito. Lahat ng lugar na maaagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos na ito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na aabutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pangpang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong na makakain, punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito, ni mawawalan ng bunga, pagkat ang didilig nito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain, at gamot naman ang mga dahon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmo tugunan ang ating pong itutugon. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanluran. Ulitin po natin. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanluran. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan.
at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok mabuwal. Tugon. Diyos na makapangyarihay, kapiling natin kanlungan. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos. Sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Tugon. Diyos na makapangyarihay, kapiling natin kanlungan. Nasa atin ang Diyos, makapangyarihan. Ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Anuman ang kanyang ginawa sa lupa, tapat ng pagmasdan, at ikay hahanga. Tugon. Diyos na makapangyarihay, kapiling natin kanlungan. Magsitayo po ang lahat. Ikamo'y aming diringgin, ikamo'y aming susundin, ikamo'y aming tutupdin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang pagdiriwang ng pista ng mga Hudyo, pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking deposito ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay Bethesda. Natitipon dito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay, at mga paralitiko. Inihintay nilang gumalaw ang tubig, sapagkat may panahong bumababa ang isang anghel ng Panginoon at kinakalawkaw ang tubig. Ang maunang lumusong pagkatapos makalawkaw ang tubig ay gumagaling, anuman ang kanyang karamdaman. Dooy may isang lalaking 38 taon nang may sakit at siya'y nakita ni Jesus. Alam nitong matagal nang may sakit ang lalaki. Tinanong siya ni Jesus, "Ibig mo bang gumaling?" Sumagot ang may sakit, "Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag nakalawkaw na ang tubig. Patungo pa lang ako roon ay may nauuna na sa akin." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumindig ka, dalin mo ang iyong higaan at lumakad ka." At pagdakay gumaling ang lalaki. Dinala ang kanyang higaan at lumakad. Nooy araw ng pamamahinga, kaya't sinabi ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, "Araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kautusan na dalin mo ang iyong higaan." Ngunit sumagot siya, "Ang nagpagaling sa akin ang nagsabing dalin ko ang aking higaan at lumakad ako." At siya'y tinanong nila, "Sino ang nagsabi sa iyo na dalin mo ang iyong higaan at lumakad ka?" Ngunit hindi nakilala ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya, sapagkat nawala na si Jesus sa karamihan ng tao. Pagkatapos nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan, "Magaling ka na ngayon, huwag ka nang magkasala at baka may mangyari sa iyo na lalo pang masama." Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito, si Jesus ay sinimulang usigin ng mga Hudyo sapagkat nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Sa kwento natin sa Ebanghelyo ngayon, bagamat ang unang pagbasa at ang Ebanghelyo ay mayroong patungkol sa kwento ng tubig. Sa unang pagbasa, sa pahayag ni Propeta Ezekiel, yung tubig na pinagmumulan ng buhay. At kung babalikan natin, nung linggo sa kwento ng lalaking bulag, pinaghilamos ni Jesus itong lalaking bulag doon sa tubig sa Siloe at siya'y nakakita. Ngayon,
Sa Ebanghelyo ay meron ding kwento tungkol sa isang ah, lagayan ng tubig, no? Sa isang lungsod sa may pintuan na may malaking deposito ng tubig. At doon ay pinaniniwalaan na kapag gumalaw ay sino man ang makapunta doon, makalusong o makahawak ay gumagaling. So lahat po ng, kumbaga, lahat ng nasa paligid natin ay binigay ng Diyos para maging tulong sa pangangailangan natin. Isa na riyan ay ang tubig. Yung basic lang, no? Ilan sa inyo ang umiinom ng tubig pagkagising? Yung iba, wala. Tapos sinabi din naman na at least, no, 8 basong tubig kada araw. Sana, no? Para talagang nalilinis, no, yung ating katawan, yung sa loob, pero tamad tayo. Marami sa atin tamad, ayaw. Hindi ko alam, no? Kaya dito, tingnan natin, no? Minsan ang problema natin, yung ugali talaga natin. Kasi dito sa lalaking may sakit, tingnan niyo po, no? Tinanong siya ni Jesus, gusto mo bang gumaling? Ilang taon na, no? 38 taon nang may sakit. 38 taon na siyang, siguro nakahiga, dala-dala yung kanyang, yung higaan, yung banig, o kung ano mang kumot na lagi niyang dala-dala. Siguro hindi siya makalakad, pero 38 taon nang may sakit. Ang tanong ni Jesus, ibig mo bang gumaling? Ano ang sinagot ng lalaki? Baka sakali, no? Baka ito din, baka ganito yung ating nagiging tugon, ganito nagiging pag-iisip natin. Ang tanong lang naman ni Jesus, simple lang, gusto mo bang gumaling? Ano ang sinabi niyang lalaki? Pwede kasing sagutin ng, oo naman, gustong gusto ko. Pero ang sinabi niya, ang sagot niya, wala pong maglusong sa akin. Kapag nakakalawkaw na ang tubig, papunta pa lang ako roon, may nauuna na sa akin. Oo, hindi lang. Pero para mas patunayan at mas turuan tayo, no, ng Panginoon sa aral na ito, kahit na hindi sinagot ng lalaki ang kanyang tanong ng diretso, pinagaling pa rin siya. Kasi nga, si Jesus ang buhay. Si Jesus ang nagbibigay ng buhay. Hindi lang basta tubig, no? Kundi si Jesus ang buhay, ang bukal ng buhay. Kaya sabi niya, okay, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan, lumakad ka, magaling ka na. Kaya lang, may nagbago ba sa lalaki? Nagbago siguro yung physical, no? Yung posture niya, pero yung ugali at pag-iisip, hindi nagbago. Hindi binago. Kasi nung tinanong, sinisipan niya yung nagpagaling. Teka, bakit ako? Yung nagpagaling sa akin, ang tanungin ninyo, ang sisihin ninyo, kung bakit dala-dala ko ito. Kasi, pero inyo naman, no? Gumaling na't lahat, pero wala talaga yung pasasalamat, wala yung gratitude man lang na tinatawag natin, no? Yung utang na loob. Wala eh. Ngayon, tingnan natin, no? Bakit ganyan ang sitwasyon mo? Baka nasanay ka na rin talaga dyan. Ayaw mo nang kumilos, kasi nasanay ka na inaalagaan. O kaya naman yung, minsan okay ka na eh, pwede ka nang maging magaling. Yung okay ka na dapat eh, pero hindi eh. Kasi nga, nasanay ka na kino-comfort, bini-baby, kaya ayaw mong gumaling.
o ayaw mong matapos ang problema, alam mo naman na ang solusyon, alam mo kung ano ang dapat gawin, pero hindi eh. Kasi nga, nasanay ka sa atensyon na ibinibigay sa iyo ng tao. Nagiging papansin na tuloy. Yung bang self-pity, kawawa naman ako. Nakita mo ng kawawa ka, pero ayaw mong tulungan ang iyong sarili. Kasi nga, gusto mo atensyon, nakukuha mo din, o kaya naman, nasanay ka na binibigyan ka na lang, kaya ba't pa ako kikilos? Ganito na lang. So, wala sa labas ang problema. Nasa kalooban natin, nasa loob natin ang problema. Kasi kung gusto mo, may paraan. Ayaw mo, marami kang idadahilan. Gusto mo ba yung sitwasyon mo? O ano man yan, magkakaiba tayo ng gusto mo ba yan? Gusto mo bang tumandang mag-isa? Gusto mo yan. Kasi pwede kang may kasama, pero baka mas gusto mo mag-isa lang. Pero huwag mong problemahin. At huwag mong sisisihin ang iba. Gusto mo ba na may sakit? Gusto mo yan. Kasi kung gusto mong gumaling, gagawa mo ng paraan. Yung simpleng pag-inom ng tubig, gagawin mo yan. Gusto mo bang makapag-aral? Gusto mo bang makatapos? Gagawin mo yung paraan. Ano kuha ba? Umaga. Pero, di ba? Ito kasi yung kadalasan na nagiging pag-uugali natin eh. Ikaw ang ayaw tumapos ng problema. Baka ilang taon na, katulad ng lalaki, 38 taon na, baka higit pa tayo doon sa pag-self-pity natin. Wala kasing tumulong sa akin eh. Baka marami nang tumulong sa iyo, hindi mo lang talaga tinanggap. Nawa, sa aral na ibinibigay sa atin nito, pangit man ang naging pag-uugali nitong lalaking tinulungan ni Jesus, pero marami tayong matututunan sa kung paano rin tayo tumugon sa Diyos. Gusto ng Diyos, gumaling ka, ikaw na lang ang hinihintay. Amen? Habang higit nating nakikilala ang Diyos, lalo nating nauunawaan na lubos tayong umaasa sa Kanya, alam natin na marami tayong mga kahinaan at wala tayong magagawa kung hindi niya tayo tutulungan, kaya't manalangin tayo sa Kanya. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan, naway lubos na mag-alay ng kanilang buhay sa paglilingkod kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway magkaroon ng pusong bukas sa pag-aalay ng sarili at lumago sa pagsunod kay Kristo na may pusong maamo at mapagpakumbaba. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway magkaroon ng tunay na diwa ng kababaang loob sa ating pakikitungo sa mga dukha at mga api at makita natin ang presensya ni Kristo sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng pagmamahal at pagtataguyod sa mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nauna na sa atin sa paglisan sa buhay na ito, naway makaisa ng Diyos sa Kanyang kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Dulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang lahat ng mga kahilingan ng mga nanonood sa online, lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang
Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Siupo po ang lahat. Sa bawat pagkukuro, lahat ay makayakap. Buksan ang aming isip, sikatan ng liwanag ng kusang matangkilik, tungkuling nabanag. Buksan ang aming palad, sarili maialay. Tulungan mong ihanap kami ng bagong malay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, iniaalay namin sa iyo ang mga kaloob mong ito bilang pagtanaw namin ng utang na loob sa iyong paglingap sa amin araw-araw. At bilang Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, Itinaas at na namin patawarin sa mo kami Panginoon. sa aming mga sala, para ng pagpapatawad siya namin sa ipasalamatan. nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Kristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti nami iyong ikinararangal. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, hinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Kung kababayan na tayong tumawag sa ating Panginoon na Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong dalisay ang aming kalooban at panibaguhin mo ito sa aming pakikinabang upang ang tulong mo ngayon at sa inaharap ay aming lubusang matanggap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Good morning, Good po, morning, Father. Father.